Alright. Let me know guys if okay yung aking audio before tayo mag-start. Type yes in the chat. Yes, yes. Yes, okay. Miss Marjorie, yes. Okay. I'd like to welcome everyone. Sir Alfred, Miss Andrea, Miss Anne, Sir Benedicto, Sir Chris, CJ, Dainar, Elaine, Leia. Um, yung surname mo, Miss Leia Tanael, it looks like you are from Bicol. Let me know. Kasi there are, itong apelido mo is from, I believe, a lot of this surname is from Bicol. Kasi I'm from Bicol eh. Yeah, Tanael. So, Miss Marites, oh, I see. Your father is from Bicol. Sabi na nga be. Um, Hindi ako magkakamali kasi maraming mga Tanael doon eh. I think it's from Berac or Viga. So, yon. Anyway, Miss Martes, Miss Marjorie, Mr. Marlon, MJ, Roscard, Miss Madeline Tuwaila, and Yuri Gutierrez. Magandang gabi. All right. Welcome guys dito sa ating day 3. And for like pang ilan na kayong batch? I think pangalawa or pangatlong batch na I'm supposed to teach you guys how to set up the campaign. Itong pang day 3 kasi, 'di ba, based doon sa napangako ko sa inyo na day 3 would be like the actual campaign setup. But I think pangalawa or pangatlong batch na kayo na gusto kong mangyari kasi instead of teaching the structure how to set up the campaign, um better if I'm gonna teach you how you can be able to create your buyer persona, no? Using ChatGPT. Kasi dito madalas nawawala yung tao eh, yung mga gustong mag-ads, nagtataka sila kung bakit hindi nag-work yung ads sa kanila. It's because hindi nila alam kung paano mag-run ng ads. I mean, alam nila mag-set up ng campaign but they definitely don't know how to what is the proper approach. Kasi nagbago na guys yung yung landscape, no? When it comes to Facebook advertising. Dati kasi alam mo lang mag-setup, okay na. Magra-run ka ng ads, okay na. But a lot of people, ito yung problema na nakikita ko, failed to create a buyer persona so that they can be able to target, laser target their audience. Okay? So, without further ado, I'm gonna just share my screen and give you guys this context muna. No? Um, so, since I'm not gonna be teaching the campaign setup, kung paano i-set up yung ads, etc., etc., um, meron ng mga previous lessons doon sa previous batches. As a matter of fact, if you click online courses, no, and then you click view details, or join the, I believe na nabuksan nyo na yung nyo na, di ba? Yung inyong, anong tawag dito? Yung inyong dashboard, which is ito. So, pag kinilig itong drop down, mapupunta kayo dito sa day 3 actual campaign setup, no? And dito sa day 3, siguro baba lang kayo dito ng mga batch, if I'm not mistaken, batch 23. Tingnan ko Eto, nagsimula ako sa batch 24. Tingnan ko yung batch 23. Okay. Siguro mag-start kayo batch 22 pababa, no? Batch 22 pababa, nandiyan dyan yung actual campaign setup. Tinuro ko na dyan. Okay? Panoorin niyo yung previous, yung mga lumang batches kasi doon pare-pareho lang naman yung lessons noon. But in this case, batch 23 to 20 batch 26 kayo. Kasi ba yung huli batch 25. So batch 26 kayo, this time I'm not gonna be teaching the campaign setup itself.
Kasi yun nga, naturo ko na sa previous batches. But this time, I'm gonna create or I'm gonna teach you guys how you can be able to laser target your buyer persona or your target audience. Okay ba yon? Thumbs up pa. Kasi yung pag-campaign setup, makikita nyo sa YouTube yun eh. 'Di ba? Pag how to set up a campaign, Facebook ad campaign. Marami sa YouTube. Marami kayong mahanap na anong tawag dito na tutorial. Even if dun sa lessons ko, yung pinakita ko sa inyo, nandoon dun yung setup, tinuro ko na doon. Pero ano kasi para sa akin, yung campaign setup, only a percentage or a portion para maging successful yung campaigns ninyo. Percentage lang siya talaga guys. Kasi although maraming nagbabago kay Facebook, maraming update. Minsan every 3 months nag-update si Facebook. Pero in reality, yung setup na yun is just a setup. It's just a campaign setup. Kahit na magkamali ka nga ng settings doon, if tama yung ads mo, goods pa rin yung ipapakita. Kumbaga, makakakuha ka ng magandang result. Okay ba sa inyo guys? Kasi baka mamaya hindi okay Let me know. Si Roderick, si Roscar, yes. Okay. I'd like to get everyone's approval muna. No? Kasi again, tinuro ko na yon. Just thumbs up. Ayan, nag-thumbs up si Sir Benedicto, si MJ, si Mas Madeline, si Ryan, okay? Kasi baka mamaya, sisihin nyo ako, parang sayang naman yung in-enroll ko. Akala ko tuturuan kami mag-setup ng ads. Di ba? So, para direct to the point tayo and hindi masayang yung mga oras ninyo. Okay, si Miss Anne, si Chris, Miss Leia, goods. Okay. All right, so let me get this straight. Paunahan, sino dito yung gusto magpagawa ng buyer persona? Type me in the chat, paunahan. Tapos let me know kung anong industry kayo. Iyon, nauna si Sir Marlon. Ayan. Mahina kayo, mabilis si Sir Marlon mag-type. Okay, Sir Marlon, i-ano kita, i-unmute kita. Okay, anong ano? CP gamit mo, okay lang. CP ang gamit mo, cellphone lang ang gamit mo. Teka. Sige, mas maganda kung merong laptop. Sige, Sir Roderick na lang. Kung pwede ka mag-switch, Sir Marlon, ng laptop or PC, mas maganda. Pero sige, si Sir Roderick muna. Sir Roderick, i-unmute kita. Balikan ka Sir Marlon kung may PC ka dyan or laptop, mas maganda. Sir Roderick, go ahead. Let me know na i-unmute kita. Hello, sir? Sige. Rinig Yan. niyo, sir? Okay, rinig na kita. Ngayon, Okay. ano Okay, sir. pong industry niyo, Sir Roderick? Web development po, sir. Bali, website building tapos customized software, sir. Okay, website. Okay, sir. Nagbi-build kami from scratch. Okay, sige. Para itong lesson na to is direct to the point. Sige, share ka ng screen mo. Tapos, navigate ko lang para lang, Sige, share ka ng screen mo para, Okay po. nasa biyahe ka, Sir Marlon. Okay. Sige, sige. Sige lang, pero may recording naman to. Pwede mong ano ito mamaya. Pwede mong balikan yung recording mamaya. Okay, sige, Sir Roderick. You can share your screen. Um, ito lang po, sir. Naka-laptop sana or PC ha? Para Naka, magawa ko ng ano. naka-account po. Okay. Tapos, Sige, pahingi ako ng remote control access. saan Approve. po? Paano po? Ay, okay. Okay. So, wala ka bang Google Drive dito or Google Gmail? Naka-account po. Ito. Okay. Ah, So, kung ako sa Google Drive mo sige lang po, sir. Tapos, gawa tayo ng folder, ng Google Docs dito. Okay po. Para at least yung document is nasa iyo. Tapos, itong share, teka. Lagyan mo muna natin ng, yan, ganun muna. Yan.
Share, okay? Paki-copy mo yung link tapos send mo dito sa ano, sa chat. Copy link and then send it sa chat. Ito. Sa... Teka muna, naka-restricted pala 'to. Ah, teka lang, Sige po, sir. Paki-click mo yung restricted, yung general access, click mo yung restricted. Saan po? Ayan po, ayan, ayan. Ayun, nasa harap mo. General access tapos restricted, 'di ba? Kita mo ba 'yan? O nag-freeze lang yung screen mo yata? Nag-con. Oops. Nag-freeze. Nag-quit, sir. Sige, stop sharing muna kita. Share mo ulit yung screen mo. Okay, sir. Share screen. Naka-dual screen ako, sir. May screen Kaya 1, pala. screen 2 ako. Ano, Ah, sir? Paano kong gagawin, sir? Naka-dual screen ako, sir. share ka lang yung kanina mong pag-share kanina. Okay, sir. Yan. Ayan, nakikita mo yung restricted na nakasulat. General access restricted. Saan? Wala Nakikita mo ako ba? Wala, sir. Wala akong nakikita. General. Teka. Pahingi ako ng remote control. Okay, sir. Prove. Ayan. Tapos, parang nag-freeze yung ano mo. Kung medyo, sir, maproblema yung PC ko kasi naka-dual screen. Okay lang naman. Okay. Itong link na to, kunin mo to, yung nasa taas, yung kinilik ko, tapos isend mo dito sa chat. Okay. Mm. Tapos naka-restricted yata yan. Hingi na lang ako ng ano, ng access. Yan, send mo sa chat Here's the chat. ng Zoom. Okay. Bakit nagkaganyan? Make sure shortcut. Diyan sa baba, meron diyan participants, chat, react, share, copy, and then send mo sa chat. Oh, bakit nagaganyan, sir? Hindi Ah, siya nagbe-break, shortcut siya. okay. Teka lang, Bakit So, ganyan? Or sa... maghihingi ako ng ano, ng check mo yung ano mo, check mo yung email mo kasi Okay, sir. nag-request access ako. Yung Gmail Okay. mo mismo na pinagkuhanan nung ano, Yes, sir. nung account. Okay. Approve mo 'yon tapos para makita ko dito sa end ko. Share, sir. Share. Yung sabi niya, Share. share. Okay. Let me know pag ano mo na. Ayan. You shared this file. Okay, Sorry. okay. So, stop sharing na kita. Ako na mag-share ng screen ko. Sige po, sir. Okay, kita nyo na yung screen ko? Yes po. Tama ba? Kita nyo na? Ayan. So, pupunta tayo ng ChatGPT. No? Guys, kita yung screen ko Type yes. Okay. And I'm gonna type here. We are a web development. We are a web development services. Okay, we provide Yes. we provide web development services for businesses. Anong target buyer persona nyo usually? Lahat ba ng business? E-commerce? Brick and mortar? Almost, sir. Open kami sa lahat. Pero, ang ginagawa namin, kaya ako nag-con ng course para more leads, more customers. Oo nga, pero sino yung ano mo? Sino talaga yung majority ng clients ninyo na Sa, nga- nakukuha? sa ngayon, sir, construction company, sir. Construction, okay. We provide web development services for businesses. We provide development services for construction businesses. Okay? Yes, sir. Create a buyer persona that will hire our services for this um, um, for this
that will have our services. Yan, type nyo lang dito. Tapos, lagay mo dito, paint them or ano tawag dito? We provide web development services for construction businesses created by a persona that will hire our services. Make sure to let them realize that a business without a website is make sure to let them realize that a business without a website could potentially Okay. I got this give now. them the disadvantage against their competition. Okay. Target their pain points, desires, and dream outcome for their business. Yan. Okay? Mag-generate si ChatGPT ng buyer persona and okay? Ayan natin siya mag-generate. Okay? So, copy natin to. Then, lagay natin dito sa anong pangalan ng ano nyo? Ng web development agency nyo? Nawala ka, Sir Roderick. Na-mute ba kita? Dali Si Roderick ba yan? Innovative cursor. Oh. Share ko na yung screen ulit. Buyer persona. Web development services. So, based dito sa dito. Teka lang Yan. Ilalagay ko din dito yung yung prompt na ginawa ko sa document para meron kayong basis. Nandiyan na yung prompt, no? Ayan. So, yan yung unang yung gagawin. Before kayo mag-run ng ads, ito muna yung unang-unang yung gagawin. Huwag kayong dumiretso sa ads manager nang hindi nyo ito naiintindihan. No? Si Carlos Villanueva, contractor, about 38 years old or up, occupation, mid-sized construction firm from Philippines, 10 years na experience niya sa construction industry, civil engineering graduate. Tingnan nyo. So, dito pa lang, magkakaroon na kayo ng idea kung sino yung ilalagay nyong interest targeting doon sa ads manager. So, civil engineering graduate. So, stop sharing ko muna. Wait lang. Pag pumunta kayo ng ads manager, meron na kayong agad buyer persona na tatargetin. No? Hanap lang ako ng isang ad account na malinis para mayroon tayong example. So, eto, share ko ng screen ulit.
Pagpunta nyo dito sa Ads Manager, pag kinilik nyo yung create, kunyari leads, continue, manual leads campaign. Pagpunta nyo ng ad set level, halimbawa, website lead form yung gagamitin mo. Ayan, kiklik mo yung website. Tapos, pagdating mo dito sa switch to original audience options, use original audience, then pupunta ka dito sa advantage detailed targeting. So, ibig sabihin, pagbalik mo dito sa buyer persona mo, ang education niya, civil engineering graduate, o di pupunta ka dito, type mo yung word na engineering. Ayan. Engineering or civil engineer. Baka mayroong civil engineer. Ayan. Civil engineering field of study. O di meron ka na, automatically, buyer persona and interest targeting in mind. Di ba? So, nandiyan na siya. Ngayon, babalik ka dito. Ano pa ba ang meron ka sa kanya kay Carlos Villanueva na buyer persona? Hardworking, goal-oriented, prefers practical solutions, appreciate innovation, blah, blah, blah. Ano yung mga goals and desires niya? Business growth, want to attract high-value projects like commercial buildings or government contracts. Modernization, desires to position his company as professional and tech-savvy. Aims to build credibility and trust with potential clients by showcasing completed projects and customer testimonials online and his region. So, government projects, ang kanyang goals and desires or target buyer persona ni civil engineer o yung buyer persona mo, titingnan mo din kung ano yung buyer persona nila na gusto na ma-attract doon sa business nila. So once na nag-create ka ng ad copy, okay? Dahil naka-create ka na ng buyer persona, pupunta ka na dito sa baba. Then lalagay mo na dito ad copy, ad copy 1. Yan. Okay? Then, pag bumalik ka ng ChatGPT or open tayo ng isa pang prompt. Hindi, dito na lang para isang stretch na lang sa isang ChatGPT na yan. Okay. Sasabihin mo dito, okay, this is perfect. Now, create a compelling sales letter for this buyer persona. I want you to let them know that we can help them attract more leads for their construction business if they let us build their website. Now create a compelling sales letter. Now create a compelling long form sales letter for this buyer persona. I want you to let them know that we can help them attract more leads for their construction business if they let us build their website for the construction business, especially government projects. If they let us build their website. Ulitin ko. Now create a compelling long form sales letter for this buyer persona. I want you to let them know that we can help them attract more leads for their construction business, especially government projects, if they let us build their website. Ngayon, tingnan pa natin, baka meron pa tayong pwedeng insert. So, ang pain points nila is losing leads, notices, potential clients asking, may website po ba kayo? Ayan. So, ibig sabihin, ito yung mga dialogue nito. Halimbawa, kukunin mo na itong phrase na to.
Okay, copy mo yan and then lagay mo ulit dito bago natin i-generate yung prompt. Paint them a picture that their potential prospect is asking for if they have a website. If they have a website, but ends up losing them because they weren't able to, mali yung aking spelling, able to establish their credibility. Ano pa? Because they don't have a website. Because they don't have a website. Ano pang pwede nating extract dito? Struggling to showcase his projects to a wider audience because his business relies heavily on word of mouth. Yan. Kopyahin mo to. Okay yan. And then, ano pa? Dominance. Okay. Okay na to. Walang website. Your competitors with one already miles. Okay. So, kopyahin mo ulit to. Saan yan? Yan. And then, ano pa? Yan. Pwede mo kunin to. Yan. Generate na natin. Create a compelling long-form sales letter for this buyer persona. And then, generate. Okay? Pag nag-create kayo ng landing page, ito na yung gagamitin ninyong copy doon sa landing page niyo para mag-generate ng leads doon sa buyer persona na meron kayo. Okay? Yan. Okay ba? Amazing ba? Amazing? Ayan. So, hindi mo na problema mag-create ng sales copy. Okay? So, what I'm gonna do, I'm gonna copy this one and then paste it here dun sa document. So, if you were to check the generated copy, meron ka ng full sales letter para doon sa buyer persona mo na anong tawag dito? Construction firm or construction business. So, dear Carlos, nakaka-frustrate, di ba? You pour your heart out in soul into construction projects, delivering high quality results, meeting deadlines and blah blah blah. But despite your hard work, prospects slip through your fingers. Why? Because when they ask, may website ba kayo? Your answer is wala po. So you're painting a picture for your buyer persona na you are losing deals because you were not able to establish your credibility kasi wala kayong website. Okay, and then you insert pictures doon in between na magbibigay sa kanila ng reason for them to opt in doon sa inyong landing page. Make sense ba, Sir Roderick? Does this give you an overview on how you can be able to run ads effectively using a sales copy na tailored fit doon sa buyer persona ninyo?
Ayan. So, hopefully, nakatulong to sa'yo, no? Start by creating this persona, and then once you create videos and images, dito mo siya i-pattern dun sa buyer persona na kinreate natin. And you can actually create a dialogue or a script. I'm gonna show it to you once again. So this is perfect. Now, I want you to create a script for my video ads, for my videos that I will use for Facebook ads. Make sure to create a hook on the first part of the script. Generate. Yan. So pag nag-create na kayo ng video, halimbawa, meron kayong bida-bida sa ano nyo, sa agency ninyo, o halika nga dito. Gawa ka nga ng video, tapos ito na yung script, no? Di kunyari ako yung bida-bida na ano nyo, na kasamahan nyo sa agency. Tapos syempre mag-shoot na ako ng video. Ilang projects na ba ang nawawala sa'yo dahil wala kang website? Kung ang sagot mo ay hindi mo alam, then you might already be losing clients kahit gaano ka kagaling sa construction or sa construction business. In today's world, first impressions start online. So, yun. So, meron ka ng anong tawag dito? Sales script or script sa videos na gagamitin mo. Ito na yung hook, ito na yung body, and ito na yung solution to their problems. Sabi ko ulit ito. Then I'm gonna save it here. That's it. Okay ba, Sir Roderick? Alam mo ba kung magkano sinisingil ng copywriter sa mga ganon? Ako hindi ako copywriter, pero I'm able to create copy for my clients because of this method. Alam mo ba kung magkano yung na-save mo dahil dun sa copy na yon? 50K. 50,000 or more. Yung mga magagaling talagang copywriters, they can charge as much as 50,000 to 100K for that simple ad copy. You're able to save between 50,000 to 100,000 because of that. Okay ba yun? Okay ba, Sir Roderick? Alright. So, may natulungan na naman tayo ngayong business. And sino susunod? Pabilisan, me. Miss Elaine. Ayan. Miss Elaine, go ahead. Ano pong industry nyo, Miss Elaine? I-unmute kita. Ayan. Sige. Hardware. Ayan. Naunahan kayo ni Miss Elaine. Sige po, Miss Elaine, you may now share your screen. Sige po, Miss Elaine. Go ahead. Baka maunahan ka ng iba. Bahala ka. Miss Elaine, igalaw mo ang baso. Ayan, nag-share na. Natakot. Ayan, so ChatGPT, meron ka na pala. Ayan. So, pahingi ako ng remote control access. And approve mo lang. Meron ka na pala nito. Tingnan natin. Coach, yung AI po ni Meta, pwede din po ba gamitin to look for a persona?
Ah, parang hindi pa kasi hindi mo, kumbaga, yung ginawa mong copy, bibigyan ka lang ng different, Miss Madeline, bibigyan ka lang ng different, anong tawag dito? Version. Okay? So, target audience, okay. Okay. So, pupunta ako dito sa ah, Google Drive and new Google Docs. Then, yan. Tapos, share, restricted. Anyone with the link, editor. Paki-copy mo, Miss Elaine, yung yung link, copy link, tapos send mo dito sa chat box. Tapos send mo dito sa Zoom. Ayan. So, may tanong dito si Yuri Gutierrez. Paano ilalagay sa ads yun? Doon sa auto-reply ba? Yung chat GPT? Eto, Sir Yuri, is kapag may landing page ka. Okay? Pwede mong gawin yung sales copy na yon, ilalagay mo sa landing page mo. But you can also create yung ginawa kong sales copy doon kanina. Ay, sorry, yung ad copy na script, pwede mong gamitin yun mismo. Kasi yung ginawa kong script kanina, pwede mong gamitin in video format or pwede mong gamitin in text format. So, bago ko pumunta kay Miss Elaine, pakita ko muna para makita mo, Sir Yuri. So, di ba, ang tawag dito, di ba may ginawa ko, Sir Yuri, na ito pala, ito. So, ito yung script, Facebook ad script, no? May hook, may body, tsaka may solution. Ito, pwede mong gamitin doon mismo sa text. Yan, kopyahin mo 'to, punta ka ng Ads Manager, punta ka ng ad level, tapos ilalagay mo siya dito mismo saan na 'yun? Nasaan na yung dito? Ito, setup creative. Nasaan na yung sales copy dito? Wait lang, ba't nawala? Ganyan natin 'to ng Tapos, kunyari may creative image. Ito. So, media. Yan, kunyari, maglagay tayo ng image dito. Next, skip and continue, done. Done, tapos yun, lalabas na yung primary text. So, dito mo ilalagay, Sir Yuri. So, i-paste mo dito, yan. Pwede mong, or, yan. So, yan, yung copy na nandito sa taas, yun ang nilagay mo dito. At pwede mo rin tong gamitin na script doon sa video mo. Yan. So, nagets, Sir Yuri? When it comes to real estate po ba, need po ng landing page, preferably, Sir Marlon. Okay? So, naiintindihan na, balik ako doon kay Miss Elaine. Copy. Then, share ako ng screen ulit. Pupunta na ako kay Miss Elaine. Dito, pasok natin.
Anong ano nyo, construction, ano hardware, no? Hardware. Teka, sino yung target audience mo dito, Miss Elaine, sa hardware? Sino yung mga target audience mo muna pala? Na-unmute kita, pwede kang magsalita. Homeowners po, mga contractors. Homeowners, contractors. So parang similar lang din kayo ayan, may client ka na si Roderick. Pero hindi kami nakakontrata, sir. Retail kami. Ayan. So I believe kung ano kasi kung homeowners medyo medyo masyadong broad. Pero kung contractors defined 'yun, specific. Sa homeowners po, like mga new homeowners na kaka-acquire lang nila ng mga bahay from subdivisions or magko-construct, ganun. For repairs. Okay, okay. So mga new homeowners. Yes po. So, yan, pwede tayong mag-generate ng buyer persona. So, create a buyer persona for my hardware business, typically new homeowners. Homeowners. Paint a picture that they will need a one-stop shop for hardware materials, no? Yes po. For And hardware and construction material. and construction materials. Material. Target their pain points, desires, and dream outcome. Okay? Yan. So, yung homeowners to, okay? And then, yan. Then, create a Facebook. I want you, okay. Okay, this is perfect. I want you to create a script for my videos that I will also use for Facebook ads. Make sure to use compelling hooks and tell them that we are the solution to their problem. Yan.
Di ba? Pinagaan ang buhay nyo ni ChatGPT. Di ba? Yes po. So voice over, bakit ka pa mahihirapan? Visit AWZ Hardware today and experience hassle-free. Ito, tanggalin mo na lang yung shopping kasi hindi ka naman shopping. We help to will be create and enjoy your dream house stress-free. So, yan. Pagod ka na ba sa kakahanap hardware supplies? Dito na. Sa one-stop shop na kompleto na lahat. So, this is how you create a buyer persona and a copy Mhm. doon sa na mag-fit doon sa buyer persona ninyo. And Mhm. make sure na yung pag nag-run kayo ng Facebook ads, kung ano yung buyer persona ninyo na ginawa, dapat iisa lang din yung nandoon na target audience ninyo. So, ang ginagawa nyo kasi, kung sino yung maisip ninyo na pwedeng bumili nung ano nyo, nung product or services ninyo, pinagsasama-sama nyo dito. Kung sino-sino na lang naisip niyo. Pero kung may buyer persona kayo, di new homeowners yon, o di type niyo dito, new homeowners. New homeowners kung meron. New homeowners. New job. Wala ba? Or homeowners. No results. Home. Ito, pwede itong home improvement. Home and garden, pwede ito. O di at least meron na kayong interest na pasok doon sa buyer persona ninyo. So, ito, home repair, home improvement, DIY. Nasaan na yun? Yung may ayan, do it yourself. Ayan. So, meron ka ng interest na suswak doon sa ginawa mong buyer persona. Make sense? Ganun lang po siya. Kadali. Thank you. Thank you, Ganun sir. lang kadali mag-create ng effective ads sa ngayong panahon. Dati, ang hirap. Pero ngayon, sobrang dali na. Kasi tinatanong, coach, ano ba yung magandang targeting? Teka muna, sino ba kasi yung audience mo? Wala ka kasing picture in mind kung sino yung audience mo. Basta parang, hindi kasi ganito eh, broad yung aming audience, kahit sino pwede eh. Hindi pwede yun. If you sell to everyone, you sell to no one. O lahat binibentahan mo, wala kang mabibentahan. Kasi, kung sino na lang. Diba? Ilagay ko mga pala yung ano mo, yung prompt mo doon. Ilalagay ko para andun yung prompt, no? Ilagay ko dito yung prompt. Prompt. Yan. Nasa na yun? Copy natin to. Tapos, ba't hindi ko ma-paste? Yun. Okay, okay ba yun, ma'am? Yes po. Thank you po. Ayan. So, natulungan na naman natin. Dalawa na natulungan natin ngayon. Sino pa? Paunahan. Wala na? Sino pa gusto? Anong industry naman? Si MJ, Caparina. Go ahead. Kung parehong industry, wag na. Give chance to others naman. MJ Caparina, go ahead. Anong industry? Na-unmute na kita. Real estate po, sir. Real estate. Sige po. Opo. Share ka ng screen mo. Lahat kasi binibentahan nyo eh. Lahat nung naiisip nyo na may pambili eh. Tama po. Tama ba ako? Opo, sir. Lahat nung sino kayang may pambili? Hindi nyo muna inisip sinong bibili. No, inisip nyo agad sinong may pambili. Pero isipin nyo muna sino dapat bibili. So ganun pa rin. Punta ka sa Google Drive mo. Kung hindi mo alam, na-navigate ko yung ano. Akin na, pahingi ako ng remote control access. Mukhang naliligaw ka, Miss MJ. Yeah. Tapos, punta ka lang dito sa ito. Punta ka yung 9 dots na yan. Tapos, Google Drive. Kumpara yung industry lang naman, no? So, we can, we can have this set. Control niyo po ba? Okay po. Sige po. Okay, so,
Create Google Docs. Tapos, pangalanan lang natin tong sales copy. Ayan, real estate. Tapos, share. Ay. Share. Then, anyone with the link. Editor. Pakicopy mo yung link tapos send mo dito. Okay, lahat ng real estate dito, at least, kumbaga, you have the same, you have the same industry. So, send mo na lang dito sa chat. Yun. So, stop sharing muna kita. Then, ako na mag-share. Oh. Miss MJ, sinong bebentahan mo ng ng properties? Normally, yung pong mga gustong mag-acquire ng for Airbnb at saka retire home. Okay, sino nga yun? Sino sila? Investor po. Kasi normally pag gusto ng Airbnb kahit ba tricycle driver? Ay, hindi po. Hindi ba? Investor po. Okay. So, investor. Opo. Ano tong profile ni investor? I mean, ang daming investor, ang daming anong tawag dito? Ang daming masyado pang broad yung investor. Opo. Kasi Yung pong pwedeng investor ako na nasa construction business ako. Pwede 'yon. 'Di ba? Pwede akong investor na nasa aeronautics business ako. So, i-ano mo pa siya, paliitin mo pa yung buyer persona. Sino 'yon? Investor siya pero ano siya? pero sila po yung mga gustong mag-purchase ng property dito sa Tagaytay. So, gusto nila mag-purchase ng properties, investor sila, pero ano pa natin? I-extract pa natin. Sino tong investor na to? Anong hilig nito? Anong usual nito? Persona nito? Ano yung nakikita mong common, kumbaga parang pag halimbawa nagkausap kayo nitong investor na to, magkatabi kayo sa isang upuan, no? Tapos you have, let's say, na-delayed yung flight ninyo pareho. Nandun kayo sa airport, ang haba ng usapan ninyo, ano yung common denominator ninyong dalawa? Isa siyang investor, isa kang real estate agent. Ano yung common denominator ninyong dalawa na kapag nag-usap kayo, kahit na mahaba yung usapan ninyo, ano kayo? Anong tawag dito? Nag-click kayo, kumbaga. Miss MJ. Yung pong mga gusto mag-purchase ng condo sa Tagaytay. So, yun lang po yung naisip ko na. Hindi, actually, kaya po ako umattend talaga dito. Minsan, yun po yung nagiging problem ko pagdating Okay. Sige. sa pagdating sa pag-detail targeting po. Okay, sige. Sige, ganito na lang. Investor, bigyan ko to ng common ground or common denominator na pag nag-upo kami sa airport, isa lang ang pinag-uusapan natin o pinag-uusapan namin. Let's say itong investor na to mahilig mag-golf. Okay. Okay ba 'yun sa'yo? Itong investor na to? Ano po sir let's say mas okay po sana kung mahilig sa view ng Tagaytay or mga traveler going to Tagaytay. Okay, Kasi sige. kung golf course po, malayo dun sa property na binebenta ko. Ang target okay. po kasi ng property na binebenta ko is nasa heart po siya ng Tagaytay eh. So more on majestic view siya. Kumbaga Opo, parang ang selling point mo dito, more on yung ganda ng landscape. Parang gano'n. Yes po. Okay. Tsaka yung pag mga magbabakasyon sa Tagaytay, bakasyonista. Yun po yung selling ground po ng condominium na binebenta ko. Bakasyon. So,
Pwede kaya nga ding OFW to kasi kumbaga parang kumbaga sabik din sila sa sa anong tawag dito sa majestic view ng kumbaga nasanay sila sa halimbawa view sa ibang lugar, sa ibang bansa, possible na 'di ba maghalos magkaano sila. Yes po. Normally dun po sa isang condominium, puro foreigner naman na may asawang Pinay ang nakapag-purchase ng property. Tsaka Ayun. po yung mga retirees po na galing ibang bansa, dun na po sila kumbaga doon na Magse-settle po down. sila. Opo. Nice. Okay, at least na-paint na yung kumbaga nahulma na natin yung kanyang persona. Kumbaga meron na tayong specific na pinag-uusapan. Kumbaga sa sa painting, kumbaga nabuo na natin kahit paano yung sketch. Tama ba? Opo. Salamat. Sige. So, share ko ng screen. And punta tayo doon sa ChatGPT, yung friendly ChatGPT natin. Okay. Create I'm a real estate agent. I'm a real estate agent. Create a buyer persona that will buy properties in Tagaytay. I'm a real estate agent. Create a buyer persona that will buy properties in Tagaytay. Especially those who are willing to settle down, like retirees, tama ba yung spelling ko? And OFWs. Yan. Especially those who are willing to settle down like retirees and OFWs. Give them the paint them a picture about the majestic view of Tagaytay. That this place is looks like, actually pwede mong Tagalogin to para silang nasa ibang bansa. Yan. Kung talagang hindi mo na kayang Englishin, Tagalogin mo na. Paint them a picture of the majestic view of Tagaytay that this place looks like na para silang nasa ibang bansa. Then, okay. Ibang bansa. Ano pang selling points nito ng Tagaytay? Full climate po, sir. Ayun. Especially ngayon pong Bear Month. So, para silang nasa bansa because of the climate. Okay? Aside from climate, di may majestic view na tayo, may climate na tayo. Ano pa? Ano pa bang selling points nito? Malapit lang din po kasi siya sa Manila. Yun. Sobrang kung magta-travel po. Also, it is a couple of hours away from Metro Manila, and it is a good investment for them. Ano pa? Selling points. Hindi ganong congested. Tama ba?
Yes po, sir. Tapos yung mga, normally, andito sikat yung mga park, like Picnic Grove, People's Park, Mm. Sky Ah. Ranch. That investing in Tagaytay is a good investment kasi hindi pa gaanong congested. And the ano yun, public parks ba? Yes po. Public parks are parang best for ano, for recreation, or let's say best for people who love nature. Diba? Opo. Meron pa? Okay na po siguro yan, sir. Sige. Check natin. Okay. Si Maria tsaka si John, yun. Si John is a foreigner, si Maria is ano, is a Pilipina. Diba? Maria is a retired teacher, John is an OFW, okay? Nearing retirement. Yan. Parang nasa ibang bansa. Tagaytay school weather, yan. Accessibility, investment value, quality of life. Okay. So, meron ka ng buyer persona, di ba? Between 55 to 60 years old. Kasi retiree eh. Okay? Opo. Now that meron ka ng buyer persona, so pag pumunta ka dito sa ads manager, o di ang gagawin mo na ngayon dyan, yung age bracket mo is between 55 to 65. Opo. Yan ang age bracket mo kasi retiree na. O, pagdating mo sa detailed targeting, tingnan mo kung merong retiree o retired officer, retired elementary, wala ba? Okay, so hindi naman sila ano, kumbaga sa US kasi ito eh. Ngayon, dahil retired sila, sino ba tong mga retired na to? Siguro mahilig sila sa adventure. So or sa nature kasi 'di ba yung sabi mo nga ang ano natin, ang value proposition natin is basically majestic view, 'di ba? Opo. Majestic view. Pagdating mo dito, nature. Yung Opo. targeting mo. Halimbawa, ito, interest nila, science or nature. Yan, nature. Opo. Check mo dito, mountains, places. So, pwede mo Yeah. nang gawing targeting yan. Pero itong science, baka hindi para masyadong malayo. So, mountains, places, let's say, ayan, vacation, social concept, then camping siguro, o lakes. Di ba may lakes ang Tagaytay? Ano po, yung scenery po ng Opo Lakes, Taal Ayan. Volcano po. O, di may targeting ka na, swak Oo dito nga po. sa Tama buyer po. persona mo. Di ba? Ngayon, ang next na gagawin mo ngayon is create, okay, this is perfect. This is perfect. Now, I want you to address their pain points, like I want you to address their pain points that they should invest their hard-earned money into something valuable, which is investing in a property. Yeah.
Meron na siya, di ba? Pain point. I've worked so hard for this money, I can't afford to lose it. So, di ba, may pain points ka nang tinatamaan para sa kanila kasi tawag dito, i-address mo yung ano nila, yung emotional ano nila, yung Opo. emotions nila in terms of investing. Okay? Okay, this Opo. is great. This is great. Now, create a script for my videos that I will use for my Facebook ads. Necessary ba mag-subscribe sa ChatGPT Premium? Hindi po, Sir Chris. Free tong gamit ko. Ayan o. Yun. Yun, nice. Yan. Pwede mo na siyang gawing benchmark. Simple, Opo. di ba? So, opehin natin to. Nandun sa dulo. Copy. Paste. Tayo. Paste tong ano. Copy. Paste. Yun. Tapos, lagay ko na rin yung prompt dito. Copy. Prompt. Yan. Make sense? Yes po, yes po. Thank you very much, sir. So, ganun guys, no? Before nyo pindutin yung ads manager na yan, kailangan mo muna magkaroon ng specific buyer persona na kakausapin ng ads ninyo. Kasi hindi yan mag-work kung masyadong broad, masyadong parang binibentahan nyo lahat, eh pati tricycle driver mag-click doon sa ano nyo, sa, and I'm not trying to belittle our kababayans, but alam mo yun, parang pag masyadong broad, masyadong generic yung ads ninyo, you will attract people na hindi dapat, kumbaga outside doon sa target audience ninyo. And we don't want that to happen because it's a waste of money, it's a waste of time. Kausap mo pala, wala namang pambili. Make sense? Opo, sir. Yan po So, talaga problema ko eh. May Yeah. mga ano po, hindi dapat pero natatarget. although, hindi ko naman sinasabi na hindi nyo tatamaan yon. From time to time, ako nakaka-receive din ng mga basurang leads. Pero, at least mamiminimise mo kasi you are not trying to sell it to everyone. Diba? Opo. Thank you, sir. You're welcome. Si Yuri, ask ko lang po paano pala gumawa sa FB ads ng auto-reply. Nag-try kasi ako, hindi pa pumasok yung auto-reply. Nandoon po sa Sir Yuri, sa day 3, yung sinuro ko sa inyo kanina. Pinaka-bottom doon sa baba, nandoon po yung tutorial. Batch 23 pababa, kasi batch 25 kayo. Batch 26 kayo. Batch 23 pababa, nandoon yung mga tutorial. Okay? Si Eres, Coach, outside ChatGPT po ba, nagma-market research kayo? If yes po, Coach, ano po kaya ang best data to look for? Outside ChatGPT, yes. In terms of some demographics, nagjo-join ako sa groups. Tapos kung sino yung buyer persona ko, tinitingnan ko yung mga common questions na nilalagay nila sa group. Diba? Kung sino yung buyer persona ko, mahilig ba yan sa motor? Mahilig ba yan sa kotse? Ano yung mga common questions nila? Tapos ginagamit ko yon as keywords para meron akong ilagay kay ChatGPT. So titingnan ko muna ano ba yung mga common problems ng mga to. Diba? So yun. Punta ka ng groups, tingnan mo yung Facebook page na yung persona na yun, yung profile na yun, sino yung mga pina-follow niya. Tingnan mo kung sino yung mga common interest. Mahilig ba siya sa golf? Mahilig ba siya sa kotse? Mahilig ba siya sa pagkain? Alam mo yun, ang dami mong pwedeng gawin. Hindi lang siya basta investor. Oo nga, investor. Pero, teka muna. Kasi maraming pwedeng maging investor.
investor na mahilig sa pagkain, investor na mahilig sa golf, investor na mahilig sa kotse. Ano tong hilig ng investor na to? Di ba? So, kailangan mo ma-identify yun. Sir, ano po yung target nyo when you set the ads to attract us and reach us? Si SEO Joe. Dalawa, isang entrepreneurship tsaka isang real estate. Yun, dalawa, Sir Joe. Dalawang campaign yung nararan ko kasi. Isa targeting entrepreneurship, tapos yung isa naman is real estate. Sir Ryan, sa detailed targeting, ilang interest po ba dapat ilagay? Do we look at the audience size po? Audience size at least between 2 million to 10 million. Huwag kang bababa ng 2 million kapag all over the Philippines. Pero kung siyempre, maliit lang naman sa iyo maliit yung demographics mo, halimbawa Cavite ka lang mag-a-ads, siyempre hindi maabot ng 2 million yan. Okay? So hopefully guys, marami kayong natutunan tonight. I'll see you tomorrow. Medyo mag-overtime ako ng konti tomorrow kasi wala ako ng Friday. So I'm gonna be anong tawag dito? Discussing 2 topics, the Facebook ad metrics and the Facebook ads calculator. Okay? So, meron pang dalawang question. My friend sir said FB is still relevant for awareness but not so much conversion. And now targeting is getting worse and their model is by impression. People keep burning money. Ano? My friend said FB is still relevant for awareness. Huwag ka mag-awareness campaign kasi wala ka namang, unless na lang na milyones, may milyones ka, pwede naman. Pero wag ka, diretso ka na lead conversion. Sir Ryan, coach, ano pa kaya pwedeng gawin? Kasi ang target demographics ko lang is within Metro Manila area. Pero ang dami na target outside Manila. Define naman po. Sir Ryan, kasi ganito yan. Before kasi, you can target demographics na who are inside the geolocation. But nowadays, tinanggalan ni Facebook yun. Kahit outside, matatarget mo talaga. Kasi people living in or recently in this location, yun yung bagong default ni Facebook. I'll be answering the Sir Chris leads po. And last thing na lang, pag medical or dental leads, Sir Chris. Sagutin ko na to, last one, Sir Joe. What if maliit lang demographics like Singapore? Do you think it is applicable to use the interest? Yes. Target ka ng interest para lang pag nagte-test ka, pero pag kayo medyo meron ka ng winning, pwede mo nang i-broad. Okay? So yun, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you so much for joining tonight. And yeah, I appreciate you guys for joining our live session. Bye-bye guys. Thank you.